God. Pastor Bonnie Azares. Good morning. Ay, kayo na. Maya payabak. Okay. So, let's proceed na po sa ating preaching message. Personally ko pong binabati yung mga nanonood sa online natin, especially yung mga OFW, yung mga Pilipino na lumisan para magtrabaho para sa kapakanan ng kanilang mahal sa buhay. Okay? Nais ko pong iparating sa inyo, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. The title for this preaching message, Possessing God's Promised Land with Vigilance. There are 3 key verses na tayong babasahin. Una po sa Genesis 12, verse 6 to 7. Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. And in Exodus chapter 6, verse 8, "And I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord." Numbers chapter 14, verse 8, ang nagwika po dito sina Joshua and Caleb, it says, "If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us." So pagka po narinig natin yung promised land, ano po kaya yung unang bagay na pwedeng pumasok sa ating isipan? So most probably, tayo po na nagbubulay ng salita ng Diyos, marahil napapakinggan sa kwento ng iba, ang unang pwedeng pumasok sa isip nila is yung lupang pangako na ipinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob, a land flowing with milk and honey. Okay? So pagka po yung land flowing with milk, it means marami pong livestock doon. Kasi doon manggagaling yung milk. Okay? And then for the livestock na to survive, meron po silang enough na pagkain like grass and then enough water, spring of water, mga creeks and mga balon, mga wells. Okay? So pag sinabi natin land is flowing with honey, ano pong, saan manggagaling yung honey? Siyempre yung honey, manggagaling sa mga halaman. Doon gagawa ng honey yung mga bee. No? So, yun po yun. Pero sa mga ordinaryong tao, pwede yung promised land nila, yun yung I could achieve my educational attainment. Pwede nilang gawing promised land yun. And then, sa amin pong mga magulang na, pwedeng gawin naming promised land yung mga anak namin ay magkaroon ng successful married life. At yung mapapangasawa nila ay, kung babae yung anak namin, siyempre, magiging manugang namin, mga lalaki, ay mga responsable na asawa ng aming mga anak.
Okay? Yung iba naman, ang pwedeng gawin nilang promised land dahil pagkasilang, umuupa, palipat-lipat, pwedeng mangarap sila, ang promised land nila, magkaroon sila ng sariling bahay at lupa. Okay? And then yung iba, siyempre may bahay at lupa, kailangan marami ka ring pera para sa pang-araw-araw na gastos. Ano? Okay? And then sa mga kabataan ngayon, siyempre, pagandahan ng cellphone, ang pwedeng gawin nilang promise lang yung expensive cellphones and gadget. Okay? Yung pong cellphone ko, very expensive. Okay? Binigay lang po ito. Okay? Ganun kasi ako kasi lumaki kaming mahirap, kaya hindi ako sanay na bumili ng mga mahal na bagay. Okay? Halos yung sinusuot kong rubber shoes, bigay lang, galing Dubai. Okay? So, meron pa tayong kumpare doon, every year umuwi. Okay? So, pero yung sa iba, hindi ko ito nabanggit kanina, pwede nga ang promise land nila is this. Si pastor nang magde-decide. Okay? Ano yung promise land? Sa mga tri-group leader at mga ES coordinator, pwede nga ang promise land ninyo is to conduct funeral service. Okay? Si pastor magde-decide doon, hindi ako. Okay? Okay. Pero for a deeper meaning ng promised land sa isang mananampalataya, the best example ay mababasa natin sa Acts chapter 13, verse 36, which says, "Now, when David had served God's purpose in his generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors, and his body decayed." So I think this is the best promised land. No? Yung pinagpapala ka ng Diyos or nagkukulang ang pangangailangan mo sa buhay, but then faithful ka pa rin kay God and you have served God, yung purpose ni God sa ating henerasyon. Now, today, this morning, sisilipin natin, magbalik tanaw tayo on how the Israelites responded to God prior to their entering and possessing the promised land. Yung promised land, it originated from God. Binigay niya yon, yung planong yon kay Abraham. Okay? Ang sabi niya, Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of More at Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. Sino ba yung Canaanites? Yung buong Canaanites, lahi po yan ni Ham. Sino si Ham? Si Ham po, anak ni Noah. Okay? May 3 pong anak si Noah after the flood. May mga asawa yon. Okay? Si Japhet, si Ham, and Shem. Okay? So, si Canaan, apo ni Ham. Okay? Yung anak isa ni Noah, si Shem, doon po nanggaling yung lahi ni Abraham, okay, ni David, down to Joseph, na asawa ng Mary, down to the Lord Jesus Christ. Okay? So, yung pong dalawa, ni-research ko, kayo na po yung mag-research ka sa anak ni Noah, no? Si Japhet. Okay? So, alam natin na the promise was given by God to Abraham. And then, Abraham, nagkaroon siya ng 2 anak. Okay? Yung isa niyang anak ay si Isaac. Isaac, the son of God's promise. Si Isaac. So, sabi kasi ng Diyos, nihaya ng Diyos sa labas si Abraham. Tumingala ka. Nakikita mo ba yung mga bituin? Kung mabibilang mo yan, ganyan magiging karami ang iyong lahi. Pero parang sa ongoing journey nila, nainip si Sarah and Abraham.
Si Sarah, meron po siyang slave in the name of Hagar. They assume na dadami ang lahi ni Abraham through Hagar. So, binigay po yun ni dahil alipin siya ni Sarah, sipingan mo, baka sa pamamagitan niya, doon dadami ang lahi natin. Si Abraham naman po, mahal niya yung asawa niya, sumunod siya. No? So, sinimbingan po, nagkabunga po ang pagsisiping ni Hagar and Abraham. Ang naging anak po nila ay si Ismael. Okay? Ismael is a son of compromise, while Isaac is a son of God's promise. Okay? So, through Isaac, ay nagkaroon naman ng dalawang anak, si Isaac, Esau and Jacob. We all know Isaac, pinagbili niya kanyang birthright sa isang mangkok na sabaw kay Jacob. And then nung it's time for Isaac to die, ay pinatawag niya si Esau, ipag-hunting mo ko nung paborito kong ulam, mag-hunting ka, yung mahunt mo, iluto mo, bago ko ibigay ang blessing sa iyo. Okay? We all know the story, yung blessing napunta kay Jacob. So, nagkaroon ng threat sa buhay ni Jacob. Pag namatay na ang tatay nilang si Isaac, papatay ni Esau si Jacob. So, alam yun ni Rebecca. So, pinadala niya sa bayan nila kung saan nang ipinanganak si Rebecca. At doon, naglagbay si Jacob and then he served yung pamilya ni Laban. Si Laban may dalawang anak, si Leah and Rachel. And then Jacob was in love with Rachel. So, ang sabi ni Laban, anong magiging kapalit ng pagsiservisyo mo sa akin? Mabuti pang mapunta na lang sa akin ng magiging ikaw na lang maging asawa ng anak ko, hindi sa isa sa mga servant ko. Ang agreement, si Jacob magse-serve ng 7 years para sa puso ni Rachel. Magiging asawa na si Rachel. So natapos yung 7 years, and then nagkaroon ng piging sa Israel kasi bago yung wedding ceremony, meron mo ng 7 days celebration. Okay? So binigay gabi. Paggising ni Jacob, nakita niya, hindi si Rachel ang sinipingan niya. Ang sinipingan niya, si Leah. Pinuntan niya ngayon magiging biyanan niya. Ano ba naman ang kasunduan natin? Maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon eh. Bakit si Leah ang binigay mo? Kasi ganito yan. Hindi namin custom sa lugar na ito sa amin na ibigay ang pangalawa sa una. Maunang mag-asawa yung panganay. So, si Leah ang napangasawa. Dahil mahal niya, kung talagang mahal mo si Leah, sige, mag-serve ka pa sa akin ng 7 years. So, binigay na kagad kay Jacob si Rachel. Provided, magsiserve siya ng another 7 years. We all know na si Leah nagkaroon ng anak ng 6. Okay? Kay Jacob. Pero si Rachel, hindi magkaanak. Hindi magkaanak si Rachel. Meron siyang maid servant, si Bilha. Ito. Sa pamamagitan ng Bilha, magkakaroon ako ng anak sa iyo. Binigay niyo maid servant. Nagkanak si Bilha, 2. Okay? Nakita yun ni Leah. Nakita ni Leah. Leah, asan? Nakita ni Leah. Binigay yung maid servant. Meron din siyang maid servant, si Silpa. Okay? Binigay din kay Jacob. Nagkanak din si Silpa, 2 din. Di 10 na yun, kasi 6 kay Leah, 2 kay Bilha, 2 kay Silpa.
Okay, 10 na yon. But then God remembered Rachel. Nagbuntis po si Rachel at ang naging una niyang anak ay si Joseph. Okay? Pang-11 anak si Joseph. Ang pang-12 anak ni Jacob ay si Benjamin. Pero si Benjamin, pinanganak na siya nung lumisa na si Jacob sa poder ni Laban. Doon sa Shechem, doon na siya nanganak, kaya lang nag-hard labor, namatay po siya nung ipanganak si Benjamin. Okay? From Joseph, kasi favorite child si Joseph ni Jacob. Kaya siya paborito kasi ang talagang mahal ni Jacob, si Rachel. The story na naginip, yung mga sheaves of corn, luluhod sa sheaves of corn ni Joseph. At nanaginip uli si Joseph na yung sun representing his father, moon representing his mother, the stars representing his brothers will bow down to Joseph. So nagagalit yung mga kapatid niya. Naselos ngayon. Okay? So nagkaroon ng pagkakataon, gusto nilang patayin yung kapatid nila. Kaya lang, siyempre, dun sa story ng Israel, may pananagutan ng panganay. Okay? Yung panganay, si Ruben. So si Ruben, imbis na patayin, nagsuggest siya, iulog na lang sa balon. Inulog sa balon, buti na lang, walang tubig yung balon, kundi patay si Joseph. Kaso dumadaan yung mga Midianite merchants going to Egypt. May isang nagsuggest, kesa iulog natin sa balon, di tayo kikita dyan. Ibenta na lang natin sa Midianite merchants going Egypt. Pinagbili nila si Joseph. Okay? At ang nakabili sa Egypt, si Potiphar. So yung household ng Potiphar prospered because of Joseph. Why? Because God is with Joseph. But then there was an incident that happened that Joseph was accused of attempted rape sa asawa ni Potiphar. Sa galit ni Potiphar, pinabilanggo si Joseph. And from the dungeon cell sa bilangguan, nakulong doon si cupbearer and baker ni Pharaoh. Okay? Nanaginip sila, hindi nila ma-interpret yung panaginip. Joseph interpreted the dream of cupbearer na mare-restore siya sa kanyang position bilang cupbearer ng hari. And then si baker, the interpretation, ipapapatay siya ng hari. Which happened. Okay? What happened? Nanaginip si Pharaoh, ang hari ng Egypt. No one could interpret the dream. Naalala ngayon ni cupbearer, ayaw nga po pala, mahal na hari, nung kami po pinakulong ninyo, merong Hebrew guy who interpreted our dreams. It happened. I was restored to my position. The baker ay pinapatay po ninyo. Pinatawag si Joseph. Okay? Ininterpret yung hari, yung dream ni hari, na merong 7 years of plentiness, pero hindi magiging sapat yun. After the 7 years of abundance, magkakaroon ng 7 years of famine. Yung produce sa 7 years of abundance, of plentiness, kakainin ng 7 years of famine. Okay? So, the dream was interpreted by Joseph. So, sa tuwa ng hari, he promoted Joseph as the second highest influence person sa Egypt. He became the governor of Egypt. Because there was famine in the land and to the neighboring countries of Egypt, maging sa land of Canaan, wherein yung mga anak ni Jacob and Jacob mismo nandun, they decided na tumira sa Egypt through the request of Joseph. Okay? So, tumira sila doon dahil maraming pagkain.
nakapag-imbak ng maraming pagkain, grains, ang Egypt through the advice of Joseph kay Parao. So, doon dumami ang lahi ni Abraham, Isaac, and through Jacob. So Israel, the sons of Israel, tumira po sa Egypt for about 430 years. Yung first 30 years po, nandun po yung influence ni Joseph. After the 30 years, nawala na po, namatay na po sina Joseph, and then Jacob, mga kapatid niya. So yung Pero wala na rin, meron na successor. At itong successor na to, hindi naman alam yung istorya na kay Joseph kung anong ginawa niya nung panahon ng mga naunang Pero. So dumami ang mga Israelita doon. So ang sabi ng mga advisors ng bagong hari, alipinin natin ang mga Israelita kasi ang dami-dami nila. Baka pag nakipaglaban tayo, kumampi sila sa mga kalaban natin at tayo matatalo. So, inalipin nila for 400 years. Which God also told Abraham nung nasa lakbayin pa lang si Abraham, ang sabi ng Diyos kay Abraham, "Know for certain that your descendants will be oppressed and enslaved in Egypt for 400 years." Ito po yun, nangyari na. Ngayon, amidst the 400 years na slavery ng Israel sa Egypt, ipinanganak po si Moses. Moses ay ipinanganak. Okay? At God commanded Moses to lead the Israelites out of their slavery in Egypt and bring them to the promised land. Okay? So, there are three kinds of tests to undergo to possess God's promised land in our life. Just like the promised land na na-possess ng mga Israelita. Okay? Number one, kind of test that we must undergo is a test of faith. A test of faith. Bakit kailangan ng Diyos ang pananampalataya natin? Because in Hebrews 11 verse 6, it says, "And without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Okay? So, it takes faith for Abraham to obey God. Because the instruction is, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Genesis 12:1. Okay? The Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Genesis 12:6-7. So kailangan naman ng palataya. Isipin mo, naninirahan ka dito sa San Fernando, tapos mangungusap ang Diyos tayo, umalis ka dyan, iwanan mo ang iyong tahanan, iwanan mo ang iyong pamilya, okay? Mga kamag-anak, mga kaibigan, pumunta ka doon sa, kunwari, Baguio City, doon ko ibibigay ang lupang pangako sa iyo. Parang gano'n. So, sumunod si Abraham. So, nananampalataya siya. Okay? Ano pa? Sa buhay ni Moses, it takes faith to obey God. Bakit? Kasi yung 10 plagues, kasi ayaw pakawalan ni Pharaoh ang Israel, so nagkaroon ng mga plagues, no? O plague. Yung 10th plague is the killing of the firstborn in Egypt. So anong instruction? Magpatay ng hayop, yung dugo ng hayop, iipahid sa hamba ng mga pinto. So, ginawa ng mga Israelita yun. So, pero it takes faith talaga na pag pinahid mo yung dugo ng hayop sa hamba ng pinto, 2 vertical and 1 horizontal, pag dumating yung anghel na kamatayan, lalampasan niya yung bahay at walang mamatay sa bahay na yon. Kaya doon na nabanggit yung Passover.
Kasi si angel of death nag-pass over sa mga tahanan ng mga Israelita sa Goshen. Okay? Pero sa mga Ehipto, may namatay. Panganay na anak, panganay na hayop. Kasama yung livestock nila. So it takes faith na mangyayari yon. Okay? And then, nakalabas sila. Nakalabas. Kasi yung nag-oppress sa'yo, parurusahan ko, sabi ng Diyos kay, kay Abraham. Okay? Nakalabas. Kaya nasukol sa Red Sea. At ngayon, ito ang mga Israelita. Nagising yung kanilang kaisipan. Anong ginawa natin? Bakit natin pinalayas ang mga Egypt? Sinong maglilingkod na sa atin? Inabol nila ngayon. Anong instruction ng Diyos kay Moses? Take your staff at command the sea to divide. Okay? Nag-divide. Na-divide. Lumitaw yung ground floor ng dagat. Okay? Nakadaan ang mga Israelita. Okay? So it takes faith talaga para kumilos ang Diyos sa buhay natin. Okay? So from this kind of faith, ano kayang klaseng pananampalataya ang gustong makita ng Diyos sa atin? Number 1, faith accompanied by action. Okay? When God commanded Abraham from Ur of Chaldeans, yung lugar Ur, to leave Ur, nag-obey si Abraham. Okay? He believed, and it was credited to him as righteousness. Ang sabi ng Bible. Nung si Moses, kinuman ni God na magpahid ng dugo sa mga hamba ng pinto, ang bawat tahanan ng mga Israelita, sumunod sila. Faith accompanied by action. And then, napiplease sa Lord sa pangalawang faith, faith with love. Okay? As stated in Corinthians chapter 13, verse 2b, if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. So yung faith natin kailan? Equipped with love na nanggagaling sa Diyos. And the third faith, faith which pleases God. Okay? Ang best example dito, the faith of the centurion nung panahon ng Panginoong Yesus. Centurion, may slave, nasa malapit na mamatay yung slave niya. So, inutusan niya yung mga kaibigan niya, puntahan ng Panginoong Yesus, sunduin para pumunta sa tahanan ni Centurion at ipag-pray yung servant niya para gumaling. Okay? At papunta na ang Panginoong Yesus sa bahay ni Centurion. Pero nung malapit na siya, si Centurion, nag-utos pa ng ilang kaibigan niya. Inutusan niya, sabihan ng Panginoong Yesus, huwag nang pumunta sa tahanan niya. Kasi sabi niya, ako man ay a man of authority, sabi ni Centurion. Sabihin ko sa mga nasasukupan ko, gawin mo yan, gagawin niya. Punta ka dito, punta ka doon, susunod. I am an authority. Emphasizing na ang Panginoong Yesus, meron siyang authority to heal disease and illnesses. Okay? Ang sabi niya, pinasabi niya sa Panginoong Yesus, sa mga kaibigan niya, inutusan niya, pinasasabi po ng centurion namin, just say the word and my servant will be healed. So ang Panginoong Yesus namangha. Okay? When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd, Luke 7:9-10, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Okay? So that is ang isang test na kailangan natin to undergo to possess God's promised land in our life. Palakpakan tayo po sa agulin dito. The second kind of test is a test of character. Okay? When God told Abraham in Genesis chapter 15, verse 5, he took him outside and said, Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them,
Then he said to him, so shall your offspring be. He believed God. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Anong klaseng tao si amang Abraham? Abraham is a man of faith and righteousness. Okay? Abraham is a man of faith and righteousness. In Genesis chapter 22, verse 1 to 2, Abraham obeyed the Lord when he was told to offer Isaac, whom he loved, and sacrifice him as a burnt offering on the region of Moriah. Okay? So dito po, sinubukan ni God na itest si Abraham. Take your son, sabi niya kay Abraham, your only son, pero dalawa naman ang anak niya. Di ba? Anak niya rin si Ismael. So talagang si Isaac talaga ang son of a promise. Okay? Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Sumunod po si Abraham. Nung sinabihan siya, hindi siya nagtulog-tulugan. No po? Madaling araw pa lang po, naglakbay na sila papunta sa bundok na ituturo ng Diyos. So, willing talaga siyang sumunod. What kind of man is Abraham? Abraham is a man of obedience. Okay? When Abraham settled in Shechem, Bethel, and Hebron, he built an altar for the Lord. So, kasi naglalakbay siya, no? Pinaalis siya ng Diyos sa Ur. So, kada mapuntahan niyang lugar and then mangusap ang Diyos sa kanya, magtatayo siya ng altar. So, what kind of man is Abraham? Abraham is a man of altar. Okay? So, in the wilderness, there was a lot of testing of character that happened. Some of these events were the Israelites quarreled against Moses because there was no water for them to drink with their children and livestock. Okay? So, nakakalimutan nila. Ang daling makalimot ng Israel. Nakakalimutan nila na hindi sila namatayan ng panganay na anak. Panganay na hayop na kanilang ginaalaga nung nandun sila sa Egypt. The killing of the firstborn. Nakakalimutan nila yung miracle ni God. At nung masukal sila sa Red Sea, nakakalimutan nila gumawa ng himala ang Diyos. Imbis na mahabol sila ng mga Egyptian soldier, na-divide yung dagat, lumitaw yung lupa sa dagat, nakatawid sila. Ang mga Egyptian soldier, umabol sila, kaya lang bumalik na sa natural na lagay yung dagat, nangalunod yung mga Egyptian soldier. So yun, nakakalimutan ng Israelita. Ang laking himala. Pero ngayon, nasa desert sila. Nagre-reklamo, wala daw mainom. Di ba? So, ano pang nangyari? They abandoned the Lord and worship the golden calf that Aaron had made. Kasi nangusap ang Diyos, kinausap ng Diyos si Moses, sabi kasi ng mga Israelites, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Kasi nung kausapin sila ng Diyos sa Mount Sinai, ay matitindi, siguro matatalim na kulog, kidlat, natakot ang mga Israelita. Moses, ikaw na lang makipag-usap dyan kay Yahweh, ganon. So, ginawa ni Moses, nakipag-usap siya sa Diyos, umakyat sa Mount Sinai at kinausap ng Diyos na yung for 40 days para ibigay yung mga laws, ordinances, decrees, and command ni God sa mga Israelita. Bago sila makapasok sa promised land, nainip sila, akala nila patay na si Moses. So, they decided to approach Aaron, make us a God who will lead us to the promised land, assuming na patay na si Moses. So sa ministry ko minsan, medyo delikado yung pag-isang worker o lingkod ng Diyos, meron siyang self-assuming spirit na hindi dapat po ini-entertain. Okay? Dapat
pag gagawa ka ng desisyon, merong confirmation sa puso mo galing sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Or, pwedeng mangusap ang Diyos pag gagawa tayong desisyon sa mga delegated spiritual authority na nilagay ng Diyos sa ministry. Pwedeng maging kasangkapan ng Diyos yun para maging tama ang desisyon natin. Okay? So, si Aaron naman, ayun, bigyan nyo yung mga alahas. O yun, nakahubog ng isang golden calf. At sabi ni Abraham, here is your God. Nakalimot din si Aaron. Okay? Aaron, I mean. Ano pa? Mismong anak ni Aaron, namatay si Nadab and Abihu because they offered an authorized fire before the Lord. Okay? Ang delegated lang si Aaron. Okay? Nag-assume din sila na pwedeng mag-offer ng fire. Pero namatay sila. Okay? Ito pa, nagkaroon ng pride. Mismong kapatid ni Moses, si Aaron and Miriam. Hindi lang sa'yo pwedeng mangusap ang Diyos, mangungusap din siya sa amin. Ayun, nagalit ang Diyos. Nagkaroon ng confirmation. Si Moses ang aking inira. Nakakausap niya ako face to face. Because of their pride, position, habol nila position. Anong nangyari kay Miriam? Nagkaroon ng leprosy. Na nakiusap si Kuya Aaron kay Moses, pag-pray mo siya. Pinag-pray mo ng Moses, gumaling si Miriam sa leprosy. Pero kahit gumaling, nauna na yung term na isolation center. Isolate muna ng 7 days outside the camp of the Israel. Kaya hindi sa pandemic nauso yung isolation. Panahon pa ng Old Testament, no? Okay? So, yun po yung nangyari. Okay? Again, si Moses, eto na naman, nag-quarrel na naman yung mga Israelita. Okay? Wala na namang tubig. Ang daling makalimot. And then, doon sa Numbers chapter 13, inutusan ng Diyos si Moses na ipa-scout yung land of Canaan. Magpadala ka ng spies. So, representing every tribe, 12 spies ang pinadala ni Moses to explore the land of Canaan, the promised land. Okay? Bumalik, nag-report. Ang sabi ng 10, mataba yung lupa. Yung mga bunga ng halaman, ang lalaki. Parang lulusog, gano'n. Pero yung mga nakatira doon, mga higante, hindi natin sila kaya. Lalamunin nila tayo. Nagmukha lang kaming tipaklong sa kanilang mga mata. Huwag na tayong pumunta doon. Bumalo. Okay? Pero kakaiba si Joshua and Caleb. Okay? Ang report nila, the land is excellingly good. If we just please the Lord, He will bring us to that promised land. Okay? So, parehong tao, kakaiba ang perception, ang mindset nila. Okay? Yung mga tao nakinig sa 10 espiya, nag-grumble kayo mo, let us choose a leader. Let us go back to Egypt. Okay? Nagalit ang Diyos sa 10 spies at sa lahat ng na-impluensyaan ng 10 spies. Ang sabi ng Diyos, 20 years old and above, hindi makakapasok sa promised land. Nangyari po yun within the 40 years na pamamalagi nila sa wilderness. Lahat yun naging pataba sa ilang. Okay? So, ang daming nangyari. Si Korah, Dathan, and Abiram, sinwallow sila ng ground because they oppose and question the authority of Moses and Aaron.
At ang isang nakakalungkot, test of character, mismong si Moses na disqualify to enter in the promised land. Kasi nagreklamo na naman nga ang Israelita, walang tubig. Nung una kasi nagreklamo, ang sabi ng Diyos, strike the rock sa staff mo. Sumunod si Moses, in-strike. Lumabas yung tubig. Hindi siya galit. Nag-obey siya sa Lord. Pero the second time, ang sabi ng Diyos, command the rock to gush out water so that the whole assembly of Israel and their livestock could drink. Siguro, napundi na po si Moses, nawala na siya ng pasensya. In-instruct, imbis na i-command yung rock na maglabas ng tubig, in-instruct niya. Siyempre, pag emotionally galit ka, yung strike mo malakas. At hindi lang isang beses in-strike. Dalawa. Okay? Buti po yung bato, masunurin. Lumabas yung tubig. Pero, ang sabi ng Diyos, because you did trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israel, you will not bring this community into the land I will give them. Na disqualify si Moses because of that event. At habang nasa ilang sila, nakiusap si Moses sa Diyos, Lord, let me enter the promised land. Ang tugon ng Diyos, huwag mo nang sasabihin sa akin yan. Siyempre, hindi naman po galit si Moses. Parang ako lang ang galit. Si God, no? Huwag mo nang sasabihin sa akin yan, hindi ka makakapasok sa promised land. Halika, umakyat ka sa bundok. Mount Abarim Ranges. Ayan, tanawin mo ang nakikita ng iyong mga mata. Yan ang promised land. Pero hindi ka makakapasok because you did not honor me in the sight of Israel as holy God. Okay? So, si Joshua and Caleb ang nakapasok sa promised land. Okay? So, a test of character. Okay? Number 3 test, the last test, for us to undergo, to possess the promised land and remain in the promised land, a test of faithfulness. Okay? Joshua showed his faithfulness to God. He possessed the promised land and ruled Israel until his death. Okay? Si Joshua, sa Joshua 24:31, it says, Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Ibang klase po si Joshua. Meron siyang strong and firm determination in following the Lord. That's why he said in Joshua chapter 24, verse 15b, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang ganda po ng winika ni Joshua. Pero pwede nating pagandahin pa ang winika ni Joshua like this. But as for me and my house, we will serve the Lord whatever situations God will allow us. Palakpakan po natin ang Panginoon. So what happened? Israel possessed the promised land during the time of Joshua. After the death of Joshua, the time of the judges, okay? Kasama dyan si Gideon, yan, no? The rulership of David and Solomon, nagkaroon ng peace, lalong-lalo na sa kingship ni King Solomon. But when King Solomon was king over Israel, anong nangyari? Ito pong nangyari. It's a test of character. It is a test of character. It is a test of faithfulness. During the reign of Solomon, he built the temple of the Lord and there was peace in Israel. But Solomon married many foreign wives. As he grew old, nung tumanda na siya, his wives turned his heart after other gods.
Okay? So, sa desert pa lang, meron ng command si God. Do not intermarry with the women of other nation because they will indulge you to worship their God. At pag nangyari yon, hindi nyo na ako makakasama, ang sabi ng Diyos. Okay? So, nangyari. King Solomon served other gods. Yung gods ng mga naging asawa niya. Mahal ng Diyos si Solomon. God appeared to Solomon twice and warned him not to follow other gods. But King Solomon disobeyed the Lord's command. Ito po yung mababasa natin sa 1 Kings chapter 11, verse 3 to 4 and verses 9 to 10. So hindi po nakinig si Solomon. Okay? So nagalit ang Diyos, because of this, your kingdom will be tear down. Okay? Hahatihin. Pero dahil sa pangako ko sa iyong ama, si David, it will not happen in your lifetime. Mangyayari yon sa panahon ng iyong mga anak. So, yun po ang naging dahilan. Nung wala na si Solomon, ang pumalit sa kanya ay si Rehoboam, ang king ng Israel. So si King Rehoboam also followed and worshiped other gods. So the kingdom of Israel was torn down into two kingdoms, namely northern kingdoms, representing the 10 tribes of Israel. Kaya yung 10 kingdoms, ang nagro-rule doon, King of Israel. The southern kingdom, comprising the tribe of Judah and Benjamin, ang nagro-rule doon, King of Judah, which is King Rehoboam. Ang naging king sa northern kingdom is King Jeroboam. Okay? So yun po yung nangyari. Pwedeng mangyari, nasa promised land ka na, mawawala ka pa. Hindi mo enjoy ang favor ni God. Pag nag-fall ka into a test of faithfulness. Okay? So, ngayon, ang mga Israel, today, nandun na sa promised land. Okay na sila. Okay? And they are being protected by God. Okay? So ngayon, let's go naman sa journey of JL Church Pampanga and San Fernando to its promised land. Okay? At bago tayo pumunta doon, yung last king ng Judah is King Zedekiah during the time of Prophet Jeremiah. At ang Israel invaded na ng King of Babylon, Nebuchadnezzar. Okay? Ang susunod na invade yung Jerusalem na lang. Okay? Na-invade na yung ibang part ng Judah. Okay? So King Zedekiah is the last king of Judah. And during his term, umingi siya ng advice, counsel kay Prophet Jeremiah. Okay? Prophet Jeremiah, anong gagawin namin? Kung susuko kayo sa King of Babylon, Nebuchadnezzar, hindi kayo mapapahamak. Okay? Magiging maayos ang buhay nyo. Hindi po sumunod si King Zedekiah. Humingi ng advice, nagpa-counsel, hindi sumunod. Nangyayari ito minsan sa ministry. May mga member or workers hihingi ng counsel schedule kay Pastor Alex. Kung minsan po sinasama ko ni Pastor Alex, after na ma-counsel yung kapatiran, hindi naman sinusunod yung counsel namin. So ang nangyayari, napapahamak yung nagpa-counsel. Mahirap po kasing magpa-counsel kung bago ka magpa-counsel at umarap sa mga counselor, ay meron ka ng desisyon sa puso mo. Nakakaon na. So hindi mo na i-consider yung counsel ng mga pastor natin. Nangyayari yun. Yun ang nangyari kay Zedekiah. Tumakas siya ng gabi pero
Hinabol siya ng mga Babylonian army. Nasukol siya. Anong nangyari? Dinala sa Babylon. At sa harap ng kanyang nakikita ng mga mata niya, pinatay ang kanyang mga anak. Okay? Ano pang nangyari kay King Zedekiah? Binulag siya. Okay? Anong nangyari sa Jerusalem? Yung walls of Jerusalem na tore down. Okay? Giniba. Yung palasyo ng hari, yung temple of God, at yung mga other important buildings sa Jerusalem, sinunog ni King Nebuchadnezzar. Kung nakinig si King Zedekiah, hindi susunugin yung templo, yung King's Palace at yung mga important buildings sa Jerusalem. Hindi ibe-break down ang walls of Jerusalem. Dahil hindi sumunod, yun po ang nangyari. Okay? So ngayon, the journey of Jael Pampanga and San Fernando. First stage of journey in 1983. Okay? Anong nangyari? A Bible study was started in Sitio Camansi sa Pachu family, Dolores, San Fernando, Pampanga. Yun po yung letrato ngayon. Okay? Pastor, bakit maganda na po yung bahay? Abay, naalala ko yung si King David nung balak niyang dalhin na sa Jerusalem yung Ark of God. Okay? Nahawakin ni Usa yung Ark of God. Kasi mag-stumble yung oxen, sinakay kasi sa gariton. Dapat yun kinakarga kasi. Nahawakan ni Usa, namatay. Natakot si King David, dinala sa Jerusalem yung Ark of God, nanatili yung Ark of God sa tahanan ni Obed-Edom. And for how many months, God bless yung household ni Obed-Edom. Yung lumang bahay, yung Bible study, dahil kinater ng mga Pachu family, okay, pinagamit yung tahanan nila sa Bible study. Kaya gumanda na rin yung bahay nila, kaparang si Obed-Edom. Di ba? That was the first stage of journey ng Jael Pampanga. And after that, ang second stage ng journey ng Jael Pampanga, from 1983 to 1986, the Bible study and Sunday worship service was conducted in Dolores Elementary School. Okay? As seen in the picture, wherein ang founder ng JL Church Worldwide, si Brother Eddie Villanueva, founded the JL Church Worldwide in 1978, nagpadala po ng manggagawa dyan sa Dolores Elementary School to conduct seminars, to conduct daily Sunday worship service. Nagpadala po. Okay? But then, according to the testimony of Madam Baby, yung daw Bible study, halos yung mga kwarto sa Dolores, puno po. At yung isang nakausap ko, sabi niya, Pastor, bago po kami mag-worship service sa Dolores Elementary School, nagko-conduct muna po ng seminar sa salvation sa mga kwarto. Okay? That was 1983 to 1986. The third stage of journey. From 1986 to 1992, the JIL Worship Service, Pampanga, was transferred in Gopiao Building Number 1 sa left side po. Then in Gopiao Building Number 2, yung right side, kulay orange, okay, San Fernando, Pampanga. From that year, third stage of journey, 1986 to 1992, ano po yung highlights na nangyari sa third stage of journey ng JIL Pampanga? Ito po yung mga highlights natin. Church membership was increasing. Potential leaders were assigned to hold Sunday worship service. Ito po yung mga ilang bayan na nagkaroon na tayo ng gawain kasi nag-expand na po. Lumago na ang JL Church sa Pampanga, hindi na kami magkasya sa Gopiao Building Number 1. So nagkaroon na po ng Sunday worship services
Saan? Sa Angeles City, sa Guagua na hinandol po ni Pastor Alex, Santa Ana, Minali, Napalit, Masantol, and Mabalacan. Okay, sa third stage. Ngayon, during the third stage, church lot was purchased in Green Hills Avenue, San Agustin, San Fernando, Pampanga. Ito po yung kinatitirikan ng multipurpose hall, yung two-story multipurpose building, itong main sanctuary, ito po yung nabili. Okay? Ano pang nangyari? In 1991, JILCS pre-LM was started in Gopiao Building number 1. Okay? And then, church structure was constructed partially through bayanihan labor by some of the church workers and members. Dito po. Ano yung church structure? Yung unang church structure na kinatatuyuan ng overflow number 1 natin, yung multipurpose building. Ang pagkagawa po niyan, bayanihan. Naikwento na lang po sa akin ni Provincial Evangelist, the late Brother Dick Pacho, na kapatid ni Madam Baby. Bayanihan sila. Merong welder, sige, siguro ang ganda no? Maghalo silang semento, okay? So, nangyari po yon. Yung first church structure na presko. Kasi walang pader, walang bintana, okay? Open space siya. Kaya mukha siyang garahe. Ano? So, yun yung nangyari sa third stage ng journey. Pero dun sa journey, merong isang nakakalungkot na nangyari. Yung assigned provincial pastor was exposed by God and was removed from the ministry. Okay? Hindi na po siya nakatungtong na dito sa lupang ito. Okay? The last stage, fourth stage of journey of JIL, Pampanga, particularly San Fernando, 1992 and at present. Okay? Kaya ko po nilagay na 1992 kasi po, naalala ko po, nung umulan po ng buhangin, that was June 1991. At nung umulan ng buhangin, June 1991, nasa Gopiao Building number 1 pa po kami. Okay? By the way, ako po ay naging kabahagi ng third stage of journey ng JIL Pampanga in 1989. August 1989, walk-in po ako. Walang nag-invite sa akin. Walk-in po ako. Okay? That was August 1989. So naalala ko, August ngayon, di parang anniversary ko. Di ba? Ang galing ni Lord anniversary rin ngayon nitong month na to ang ES na inawakan po natin. Sama-sama Extension Sunday Church, Sunday Service. Kaya babating ko personally, Masamat Congregation, happy anniversary sa inyo. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Anumang sitwasyon, God is in full control even in this pandemic. Maging tapat lang tayo sa Diyos. Okay? Let us always find ways to please God. Happy anniversary, JIL Masamat. So, sa fourth stage ng JIL San Fernando na kasi nagkaroon na po ng mga outreaches sa bawat bayan. So, from 1992 at present, these are the highlights. Okay? Ang unang highlight, partially constructed church structure was renovated. Ayun po yan. Okay? So, nilagyan na po yan ng kisame. And then, yung kasing wall ng unang structure, ang wall niya, mismong pader ni Mr. Limoco. So nagpaasinta na po tayo ng sariling wall natin, building of the wall. Okay? Pero before I proceed there,
Noong 1992 na lumipat dito ang JL San Fernando because nga yung assigned provincial pastor was removed from the ministry. Again, si Brother Reddy po nagpadala po ng pastor dito noong 1992 in the life of Pastor Jerry Ignacio, who was now the supervising pastor ng GIL Australia. Okay? So, maraming ginawa ang si Pastor Jerry, nagtumas yung moral ng GIL congregation, ng GIL leadership dito, buong Pampanga, na-restore, okay? Na-encourage, at patuloy na lumagok ang ministry. And then, but then, nangusap ang Diyos kay Pastor Jerry, hindi siya magtatagal. So, early 1995, hindi naman siya pinapalis ng Diyos, basta alam niya, hindi siya magtatagal. So, early 1995, miniting niya po kami. Okay. Ang naalala ko, kasama ko si meeting si Brother Dick Pacho and Sister Baby Pacho, magkapatid. Yung iba nakasama namin, hindi ko matandaan kung sino lahat kasama. Pero yun lang po natandaan namin. Okay? So, miniting kami dyan, isa sa room, dyan sa old classroom, dyan sa baba, yung kinatatayuan ng 2-story multipurpose building natin ngayon. Kinausap kami, from these 2 pastors, sabi niya, who would you like to recommend na papalit sa akin? We recommended Pastor Alex, who was the town pastor then ng JIL Guagua. Bakit nyo sa pinili? Sabi ko kay Pastor Jerry, nakikita namin yung kanyang commitment and love sa ministry. Nakikita namin yung kanyang brokenness and humility and faithfulness in the ministry. So our suggestion was considered at in 1995. Pastor Alex was the designated pastor ng JL Pampanga and also the designated provincial pastor ng JL Church Pampanga. Palakpakan po natin. So during the leadership of Pastor Alex, ito po yung highlights natin. Yung una, yung unang church structure was renovated. And then, nagkaroon din ng another project. Okay? Project Nehemiah was partially constructed. Project Nehemiah, the main sanctuary, yan po. Okay? So yan po ang first phase ng main sanctuary. Ang tawag dito, Project Nehemiah, which is also the Pampanga Training Center. Okay? So alam niyo po, siyempre, no enough funds. Pero sa second phase, na kumpleto na po ang Project Nehemiah. Okay? Let's show the picture. Ayan po. Na dumating si Brother Eddie and Sister Dory who inaugurated the Project Nehemiah, the Pampanga Training Center. And then yung finished product, mas maganda, pakita natin. Ayan, ayan po, ayan. No po? Pelakan, kayam na po ng Ginoon eh. Okay? So next picture please. Ayan po. Yung pong naka-encircle, yan po si Brother Robert Custodio, a contractor, my fellow civil engineer, kaibigan po natin, siya po yung nag-supervise nung renovation ng multipurpose building sa baba. Siya yung nag-supervise nito. Libre po ang serbisyo ni Brother Obet. Okay? Yung renovation diyan sa multipurpose building, yung unang renovation,
ang mga ginamit na construction worker dyan, tauhan ni Brother Engineer Noy Sombillo. But it was Brother Obed Custodio who supervised the renovation of the first structure at itong main sanctuary natin. Kaya't Brother Obed, mission accomplished ka, nakakaingit ka. We cannot imitate what you have done in this ministry. Okay? Salamat, Brother Robert. Okay? So, anong nangyari? Nagkaroon ng 40 days prayer and fasting for 2 consecutive years because yung Project Jabez was prayed over. Okay? Pakita natin yung Project Jabez. Yan po. Hindi pa natin pag-aari yan. Pinag-pray po natin yan. 40 days prayer and fasting for 2 consecutive years. Okay? So, kumilos ang Diyos to make it short, next picture, natitulo na po sa JIL ang Project Jabez with a scheme of installment payment for 10 years from 2010 to 2020. Okay? So, ano pang nangyari? While the payment for Project Jabez was ongoing, the first church structure, the multipurpose hall, was again renovated and completed. Next picture. O yan. O, yung sa left, ito yung first renovation. Kita nyo yung divider, plywood. Pero sa second, hindi ko alam yung sinabi na Pastor Alex kanina. Yung second, yung wall niya, yung disusi na yan eh. Ayan. Okay? O yan. O yan. O yan. Okay? Nangyari na yan. Kompleto. Okay? Siyempre, thank you sa mga member ng design and construction team. Palakpakan po natin sila. Ngayon. So maganda po. And then the ministry lumago during this period, 1992 at present. Nakompleto po yung outreach natin. 3 cities and 19 towns of Pampanga. Meron pong JIL Town Outreach. Okay? Dumami ang mga worker and mga leaders, pati mga sasakyan sa JBS, dumami. Kaya may multi-services na tayo dito. Dahil kilos ito ng Diyos. If the Lord is pleased with us, He will give us the land flowing with milk and honey. Then, nangyari. A meeting was conducted by Pastor Alex with the JL Church San Fernando core members. Ano ang agenda? For the proposed construction of 2-story multipurpose building. Ang kinalalagyan po ng tatlong lumang silid-aralan at yung katabi ng kantin. Kailangan na pong ipag-iba kasi magiging delikado po kung magkakaroon ng lindol, malakas na lindol. Baka masaktan pa po ang ating mga estudyante diyan. Okay? So anong nangyari sa meeting? It was decided na iporgo muna po yung construction, proposed construction ng 2-story multipurpose building. Okay? Why? Because there is no sufficient funds to complete the project. Ang advice ni Pastor Alex, bilhin yung lupa. Meron pang lupa dito. Bilhin yung lupa. Yun munang pag-inupunan natin, Pastor Bonnie. Nagmamahal yung lupa. Hindi siya pamura. Para mamumroblema tayo sa parking space ng mga sasakyan. Padami eh. Every Sunday may nagpapadedicate yata ng sasakyan dyan eh, no? So, yun. Pero, there was this woman of God in the person of Doktora Madam Lilian Garcia who suggested, let's continue the project. Okay? So, it seems na ang message ni Sister Lilian sa amin is yung pinag-aaralan natin ngayon. A test of faith. Okay? A test of character, a test of faithfulness. If we please the Lord, God will give us the promised land, flowing with milk and honey. So,
Ito ang church natin. Ang policy natin, transparent. Pag may na-suggest, we consider yung suggestion if it's in the line of the will of God. So, we decided na yung construction ng project, pasimulan na. At ito'y pinasimulan po noong February 2020, believing that God will provide the needed funds. Okay? While the project was ongoing in the midst of COVID-19 pandemic, the project lot was fully paid in October 2020. That is how God moved in this ministry. Okay? And the two-story multipurpose building was also completed in June and was dedicated on August 14, 2021. Okay? Ang nag-dedicate po ng building ay si Pastor Bubut Bernardo, kasama po ang kanyang loving wife. Okay? That was the good highlights. Pero in the port journey ng JIL Church Pampanga, particularly San Fernando, amidst the port journey from 1992 at present, there are some pastors who did not become vigilant and were removed by God from the ministry. Okay? Nasa promised land na po tayo. So let us just make sure na we will remain in God's promised land at huwag tayong ma-disqualified. Okay? There are more projects to be constructed in the future. Okay? Naalala ko si Brother Eddie, nabanggit niya, gusto ko pa pumunta ako sa JL Pampanga, from Balintawak, naka-helicopter ako. Bababa ako dyan sa helipad ng building dyan sa J-Best lot. Okay? Iko-connect pa natin itong main sanctuary sa multipurpose building 2-story. Gagawa tayo ng 4-story dyan. There are more projects to be constructed in the future. Let us just make sure na kasama pa tayo sa journey. Let us just make sure that we are still part of the ongoing journey of JIL San Fernando particularly. Okay? But, reminder, let us not forget our main focus. Yung main focus natin, yun po yung mga construction project. Ang main focus pa rin natin is the Great Commission to evangelize and disciple for the expansion of our church, JIL San Fernando. So, let us stay always in focus. Okay? So, for us to possess and remain in God's promised land, we have to be vigilant and continue to pass the test of faith, character, and faithfulness, and stay always in focus. Makakatayo na po ang bawat isa. So tinatawagan na po natin si Pastor Alex to minister unto us. To God be the glory. Praise the Lord, praise the Lord. Let's give the Lord our grateful praise. Yan na ho ba yung pinakamahinam natin? Let's give Jesus our best praise. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Bonnie, sa mensahe po ng Panginoon. Sino yung nakadama na para tayong na-journey from Genesis to Revelation? Biglang naalala ko po, bago lang ho ako mag-pray ng miracles and favors and blessings of God sa lahat ng mga nandito in person and to all of our dear brethren joining us in honoring the Lord today via online. Naalala ko yung madalas na ipaalala ng ating pong minamahal na pastor, ang ating Bishop Brother Reddy, a man truly called by God and who gave his life together with his family in serving the Lord. Ang nagtutulak po ay ang habag sa mga kaluluwa at natural, maalab na pag-ibig sa Diyos.
Madalas niyang mabanggit kapag may training, fellowship, equipping, ang mga jail pastors, key leaders, madalas niyang ibilin ho ito eh. Without a sense of history, you cannot have a sense of identity and destiny. Mahirap mong matuklasan kung sino ka at kung ano ang iyong pupuntahan sa hinaharap kapag hindi mo alam ang ilang mga mahalagang yugto ng nakaraan that contributes to who you are and that contributes to understanding kung ano ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Madalas din nating marinig sa ating pong mga spiritual leaders, ang JIL ministry, ang tunay na may-ari ay hindi si Brother Eddie, hindi ang kanyang pamilya, hindi kung sino mang pastor. Ang tunay na may-ari ng ministeryong ito ay walang iba kung hindi ang ating Lord Jesus Christ. Madaling salita, this ministry have been covenanted to God. Because of this very important principle in the Bible, that the biblical God is a faithful covenant-keeping God. Hindi siya isang moody na Diyos. Hindi siya isang Diyos na parang too unpredictable na mahirap maintindihan. He allowed that His will was written through His Word to declare His purposes and for people to understand kung ano ang kanyang magandang layunin at wag namang maisip ng mga tao na parang wala silang kapareha o wala silang pagkakaiba sa ipis at daga na lumitaw lang sa mundong ito at biglang natapakan ng tao at kung ikaw ay tao na parang hindi mo naintindihan kung sino ang Diyos, hindi mo naintindihan ang kalooban ng Diyos, basta nabubuhay ka lang kung anong maramdaman yun ang gagawin mo, then parang walang difference tayo sa ipis at daga. Na kapag natapakan ka ng mga sirkumstansya sa buhay, game over. Ganun lang ba ang buhay? Man was created with a higher purpose. Kaya ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang Santong Espiritu, ng kanyang salita, at biglang mararamdaman ng tao may dangal, may saysay ang buhay niya. At may Diyos siyang sasandalan kapag may mga sirkumstansyang mabibigat na kanyang kinakarap sa buhay. Can we say amen to that? Hallelujah! He is a faithful, covenant-keeping God. And when you know this God in a biblical and personal way, ito ang dahilan bakit tatapang ka sa buhay. So it's no exaggeration when we remind God's people, tama, nag-iingat tayo sa COVID na ito. Pero kung kilala mo ang Diyos mo, kung may tamang relasyon ka sa Panginoon, hindi ka mabubuhay sa takot. Mabubuhay ka sa assurance dahil alam mo may Diyos ka, iingatan ka niya, tutuparin niya ang pangako mo pangako niya sa buhay mo. He will cause you to enter into your promised lands in this world and eventually His glorious promise in eternity. Give the Lord a mighty hand of praise. Kaya hindi tayo yung ala-tsamba. Hindi ho tayo ala-tsamba. Kaya binigyan ng Lord ng udyok ang isa sa ating mga nakasaksi ng pagsisimula po ng kanyang banal na gawain. Ang daming lesson na makukuha doon para mag-isip ka na ang buhay hindi ala-tsamba. Halimbawa, yung pagsisimula ng Israel ng maliit, pero sa harap ng Diyos tapos na ang istorya. And then in Ecclesiastes, it says, do not despise small beginnings. Sapagkat mula diyan, kapag nakatuntong ka sa plano ng Diyos, diyan nagsisimula ang malaking mahimalang bagay na kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. This ministry also started in a very small beginning, pero sa habag po at biyaya ng Diyos, because of the purposes of God, and the faith of our spiritual leaders na laging dinideklara, nag-umapoy ang puso, Jesus is Lord all over the world. Jesus is Lord. Kasi yun ang pag-asa ng tao eh. Kakapahayag ng pananampalataya, purihin ang Panginoon. Ngayon, I think 2 probinsya na lang ho ang walang JIL
church na mga provinces sa Pilipinas. Dito sa Pampanga, awa ng Diyos, 19 municipalities and 3 cities, mayroon ng mga JIL churches na nagbibigay pag-asa sa mga tao. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May Diyos. Manalig tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Mahal tayo ni Jesus. Binigay niyang buhay. That's the good news that should always be the top news. Hallelujah. Not COVID. Kundi yung isang sacred COVID na na-share kanina. Christ offers victory and an indescribable destiny. In effect, promised land. Ngayon, gusto ko lang makita natin bago lang tayo mag-pray. Dahil very systematic, no, yung pagkaka-share ng ating Pastor Bonnie. Meron tayo ditong makikita na in order, because the topic is possessing God's promised land. Everybody say promised land. So, very well explained. May literal na promised land sa Bible. But then, spiritual interpretation on our personal situation. Maybe yung promised land na kailangan mo ngayon ay magka-breakthrough ang pamilya mo na lugami sa kahirapan. God is able to give you a promised land breakthrough of prosperity. Land flowing with milk and honey, no? Yun ang pagkakabanggit ng Bible. For some na nag-aaral pa, nagtatakot ka, kaya pa ba akong papag-aralin ng mami at daddy ko? Your promised land could be sa habag ng Diyos. Makakatapos ka, anak, sa iyong pag-aaral. For some married couple who probably are praying, wala pang anak, matagal na. Si Abraham, nagtagal din, pero binigyan ng Diyos ng anak. It could be that will be your promised land. So whatever you need right now could be a promised land to you. Ano ang susi? Yung tatlong mensahe. Kailangan magbantay ka na magawa mo itong tatlong test na ito. Pass this test. What are these tests? Test of faith. Number 2, test of character. Magpabago tayo sa Panginoon. Huwag natin gayahin yung mga Israelites na laging reklamador sa halip na manalig sa Diyos. Pass the test of faithfulness. Nasa promised land na nga, kaso hindi na natiling matapat. Nag-deteriorate ulit. So these 3 biblical principles are very important for people to possess God's promised lands in your life. Hallelujah. At siyempre, yung pinakamahalagang promised land, yung pagtapos ng buhay mo sa mundo, alam mo kung saan papunta ang kaluluwa mo. Alam niyo, nitong nakalipas na 2 weeks, nalungkot kami ng core group kasi isa sa ating mga leader umuwi na sa Panginoon. Inalagaan yung kapatid at may symptoms na pala ng COVID, nakarecover yung kapatid, siya ho ang nadali. Nalungkot kaming lahat. Kino-comfort natin ang pamilya ng ating mga kapatid na Brother Noy and his family. Dahil si Sister Karina ay wala na. Ang consolation lang namin, alam natin kung nasan siya ngayon. Kapiling na ng Panginoon sa kanyang forever promised land at pagkatapos ay natanggap na niya yung well done, my good and faithful servant of the Lord Jesus Christ na kanyang pinaglingkuran ng may katapatan. Ito yung kapatid na nag-exhort ng tithes and offering. Napaka-jolly. Kung magpuri sa Diyos, hindi tinitipid ng Panginoon. We will really miss her. But she made it. Napansin ho ninyo sa pag-narrate kanina ni Pastor Bonnie, etong pangako ng Diyos para sa lahat. Pero napakalinaw sa Biblia, not everybody made it in the promised land. Maging sa ating eternal destiny, bagamat kalooban ng Diyos, na maligtas ang tao, sinakripisyo ng nganyang lahat, but God cannot violate that freedom to choose na kanyang iniregalo sa lahat ng tao. Kaya ito ang plano ng Panginoon, magaganda. Itong mangyayari kapag nanalig at sumunod kayo, magandang mangyayari. At ito rin naman ang mali, mamimili ka. And I pray that all of those who hear God's word will all make it to heaven, because I'm sorry to say,
not everybody will make it to heaven. Yung mga pananatiliin nila ang kanilang stubbornness, na alam na nilang mali ang ganong klaseng pamumuhay. Ipipilit pa rin yung ganong klaseng pamumuhay. Nakita natin hindi lahat nakapasok sa promised land. Nawa ito po ay magbigay sa atin ng banal na pagkatakot sa Diyos. Today, if you will notice, napakababaw ng buhay ng maraming mga tao. Many people today can get serious about anyone and anything except God and His Word. They can get serious for a boyfriend or girlfriend, but they're not serious with God and with His Word. May mga kabataan ngayon napakaseryoso sa computer game, TikTok or whatever, but cannot get serious with God and His Word. Are we amazed? Are we shocked? Bakit mababaw ang buhay ng maraming tao? Konting problema naaalog. Sapagkat namamali yung gamit dun sa freedom to choose. Ano ang hindrance that we need to be vigilant about? Para naman wag tayong ma-deprive sa karanasan at pangako ng Diyos na promised land. So, kanina, test of faith. Everybody say faith. Ikalawa, test of character. Don't be stubborn. Kung may mga bagay na tinutuwid ng Diyos sa buhay po natin, isuko natin sa Panginoon. At hingin natin ang tulong niya. Kaya kanyang kunin mula sa kumunoy at putik ng kasalanan, linisin ang iyong buhay, at kaya niyang gawing maningning ang iyong buhay. As a promise of the Lord, and then a test of faithfulness. Titingnan lang natin yung flip side. Because possessing your promised land with vigilance, by being vigilant, ano yung mga hindrances? Una, kawalang pananampalataya at kawalan ng pagsunod. Hindrance yun. You cannot enter your promised land ng walang tunay na pananampalataya at pagsunod. Listen, because God's promises can be experienced not in our own terms, but in God's terms. The second, na kailangang bantayan natin at labanan, pagkainip. Pagka nainip ka sa mga pangako ng Diyos, impatience and immaturity are part of the carnal weakness of people. You know why? Because God's promises can be experienced not in our own timetable, but in God's own timetable. Anong nangyari kay Abraham at saka po kay Hagar? Alam na nila yung pangako ng Diyos, you'll be the father of many nations, nagtatagal, nainip. Kaya ang ginawa ni Sarah, palagay ko ang ibig sabihin ng Panginoon na magkakaroon tayo ng anak ay sa magitan ng aking katulong. Kaya alam ko habang nakikinig tayo kanina, yung iba ay hindi komportable sa ilang mga scandalous things na nangyari sa Bible. And that is the good thing actually in the Bible. Kasi sa Biblia, hindi itinago yung pagkakamali. Upang ipakita kung ano ang konsekwensya ng pagkakamali. At ito po ay maiwasan natin. Purihin ang Panginoon. Hindi para kahulugan mo rin, kundi para iwasan mo. That's the purpose. Hindi tinago ng Biblia yung pagkakasala ni David at kung anong naging bunga. So in the Bible, ito yung pinakikita. Kapag nanalig ka sa Diyos, sumunod ka, ito ang mangyayari. Pag sumuway ka, ipinilit mong sariling kalooban, ito ang mangyayari. Ayun ang nangyari. Binigyang interpretasyon ng pangako ng Diyos through their own carnal understanding. Listen please. Sino ang talagang gustong maranasan ang mga promised lands ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Amen? What are we going to do? The lesson there is, if that is your desire, ang buhay, hindi yung para-paraan lang. Kinakailangan tsakin po natin na ang paraang ginagamit natin ay yung paraang ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! You cannot manipulate your way na hindi na pala kalooban ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Naipanganak yung son of compromise. Ang ganda ng terminology na ginamit ni Pastor Bonnie. Ismael, yun ang anak ng compromise. Anak ng promise, si Isaac.
Are you aware that today palagay ko nagkukunot noo si Abraham sa problemang ginawa niya? Mahal pa rin siya ng Diyos. But do you know that Ishmael is the father of the Arab world? May mga nasa Arab world na okay. Pero marami in the Arab world, problema sila ngayon ng Israel. Ang mga ISIS, galing yan dyan. Okay? Mga Taliban. Kung lang nag-antay si Abraham, ayos na sana lahat. But you see, this is a broken world. The beauty about God's love is that despite the brokenness in this world, nagbibigay siya ng tsansa sa lahat ng tao upang hanapin siya, upang magsisi ng kasalanan, because God is still able to fix that which was broken in your life when you receive Jesus in your heart. Can we say amen to that? Hallelujah! So, nakita natin, kawalang pananampalataya, kawalang pagsunod, pagkainip, at yung pinakadulo, syempre, kawalang katapatan. This is a hindrance. Bantayan natin yun. Labanan natin ang mga to. Because God's promises can be experienced not by our own will or by what we feel, but according to God's will and by remaining faithful to Him. That's how we will experience the promised land. Yung mga nabubuhay dahil sa udyok lang ng damdamin, sa halip na sa udyok ng pagsunod, they will have troubles. If you will just live by your feelings, you'll begin to enter into relationships na bandang dulo ire-regret mo. Because many times our own feelings can actually sabotage our future. Kaya importanteng maintindihan natin ang mga ito. The Bible says, walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by moods. Walk by faith, not just by your feelings. Follow the path of faith. Kahit kumukontra ang laman, sunod ka sa Diyos. Because at the end of your obedience, nandun ang iyong promised land. Purihin ang Panginoon. Amen? So if there are some darkness in your life today, you're saying today, I think this is not right. This kind of lifestyle is not right. This will hinder me from my promised land. Let me tell you, it's not too late. You come to Christ, surrender your life to Him. You cannot do it on your own. Pero mabuti ang Diyos, establish your covenant with God. He'll bless you, your family, your story will change. Lift your hands to Jesus, please. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord. Nagbilang Diyos, sarabakat salayasi. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin. Pinupurit, sinasamba kita. Sing it to the Lord. Nabalababandalaya sadarebeya masaya. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Nakatas po ang kamay natin sa presensya ng Diyos, maging lahat ng nasa overflow room and all of you joining us via online. You know, I can sense God's Spirit speaking to you. Ito po ang misteryo ng kabutihan ng Diyos, that despite the brokenness in this world, He is a merciful God. He's a loving God. Kung nawasak ang buhay mo dahil sa iyong mga maling pasya sa nakaraan, God is calling you out of darkness into His marvelous light. Why don't you allow the Lord to make your life whole? Itulot
mo na ang buhay mo sa halip na nasa sariling kamay mo, ilagay mo sa kamay ng ating Panginoon. At ang simpleng kaparaanan ay ang pag-amin, Lord, I'm not a good manager in my own life. I give my life to you. Be the manager. Be the CEO of my life. I will follow your instructions. I will follow your word. I am making a covenant with you. Will you do that today? Sa mga nagsasabing, nais kong maranasan, magaganda pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. Ang buhay pala hindi yung para-paraan lang, kundi tiyakin kong paraan ng Diyos ang aking susundan. Would you follow this simple prayer of entrustment to God? And if you feel that there are some darkness over your life, surrender them to Jesus. Kaya kanyang linisin, kaya kanyang patawarin. He can make your life whole again. Follow this simple prayer and say it with me. Lord Jesus Christ, marami pong salamat. Nangusap ka ng napakalalim sa aking puso ngayong araw na ito. Patuloy mong siyasatin ang aking puso, ang aking kaisipan. At kung may nakikita kang mga bagay na sagabal sa iyong mabuting kalooban, patawarin mo ko, Panginoon. Cleanse me by your blood. Lord Jesus, be my Lord and Savior. I want to experience your wonderful promises para sa aking buhay sa mundo, higit sa lahat, sa aking eternity. Salamat po sa iyong paalala, sa pangangailangan ng vigilance, pagmamatsyag, at nang hindi ako makapamuhay ng careless kind of life. Bagkus isang klaseng buhay na sinisikap unawain ang kalooban ng Diyos. Help me to know you more. I declare you are the real author, the real owner of this life. Be my shepherd. Be my leader. Tinatanggap ko po by faith. Pinaghihilom mo ang aking buhay. You are restoring me, Lord, because of your sacred purposes. I give you the praise. I give you the glory. In Jesus' name. Let me just be the one to pray. Dakila naming Diyos, narinig niyo po ang mataimtim na panalangin ng iyong mga anak. Salamat sa malalim na pagkaunawa that the God of the Bible is a faithful, covenant-keeping God. Today, I sense in my heart that you are creating such kind of awareness of your reality. Nang buhay namin sa mundong ito ay hindi parang kabuti at bunga lang ng aksidente, kundi ang buhay namin, O Diyos, ay may magandang panukala ka po. Oh, in the name of Jesus, thank you for the increasing awareness ng katapatan sa iyo, pagsunod sa iyong salita, with the development of a life of faith and obedience, and a life of righteous and godly character, katulad ng self-control, pagpipigil sa sarili, so that we will engage our capacity to think clearly, at wag na kaming mabuhay na udyok lamang ng damdamin, kundi udyok ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos na buhay. We thank you that the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, the God of all the saints of the Lord, is the same God that we have in this life, who promised us wonderful promised land. And therefore today, we declare, binabasag mo ang mga sumpa sa buhay ng iyong mga anak, bunsod ng pagsuway, because disobedience is the number one cause of curse. But you said when we live a life of faith and obedience, you will command your blessings to follow us and to overtake us. We rebuke every curses in the name of Jesus, and we welcome the blessings of the Lord. I believe there are some of us right now, you feel that there are some dark shadows in your life before. God is breaking those dark shadows in the name of Jesus. You are receiving the blessing of the Lord. Give Him praise, people of God. Hallelujah. Receive the blessing of healing, the blessing of breakthrough in your relationships, in your family,
And the Lord will give you clarity of mind kapag nakaharap ka sa isang sitwasyon sa buhay. Gagabayan ka ng Diyos sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos na buhay. May kaugnayan sa King of Kings and Lord of Lords. Listen, I even prophesy that even during this time of pandemic, lalo kang magiging mabunga. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Lalo kang sasamahan ng Diyos. And you will be blessed in this journey to your promised land experience. If you can pray in tongues, pray in the Spirit. You will understand things more clearly by the grace of God. You will understand God's guidance when you seek Him. Hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y pinagbabago. Mabuti ang Diyos. Sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord. Mabuti ang Diyos. Sa akin ay nagmamahal. Napakabuti po ninyo, O Diyos. We love you, Lord. We give you the praise. Oh, we give you the glory. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Well, come on, let's give the Lord a better clap of praise. You are good. It's so faithful. You are good. Amen, Lord. Before I dismiss you, walang biro. I've witnessed it. Many of our leaders noon pa man witnessed it. We started basically with nothing as a church. Yung mga dumadalo po dito, naka-tricycle, motor, naglalakad. Mga dating wasakang buhay. When they gave their lives to Jesus, nagbago po ang istorya ng kanilang buhay. Hindi po dating ganitong GIL Pampanga. We've experienced a supernatural move of God. Alam po niyo kung bakit? Matapat ang ating Diyos. And He will do that to you and to your family. You'll be the next miracle story in the making. Believe it, claim it in Jesus' name. Can we say amen to that? Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all now and forever. And all will say, Amen. Good morning po. God bless you all. See you next week, and to God be the glory. Praise God. Church, a mighty army, a people of praise.